As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Oh God, we thank you, Lord. As the years went by, we learned more about gifts and giving of ourselves, and what that means on a dark and cloudy day. A man crying in the rain, oh, because of love, because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Oh, you're the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him, we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Oh, sing that again. Reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Oh God, Hallelujah. Come on, church. Bago tayo lumapit sa Panginoon para ipanalangin yung bansa natin, yung syudad natin, at yung simbahan natin. Come on, ikaw mismo, ready your heart. Come on, ibigay mo muna sa Panginoon yung puso mo. Kamusta ba yung puso mo? Come on, this time hindi ka mananalangin
nang hindi pa handa yung puso mo bago ka manalangin sa iba. Prepare your heart to the Lord. Come on. Bago ka niya gamitin. At ngayon, ikaw mismo, i-position mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon, sa atmosphere ng prayer. Position yourself and ready your heart because this time, we will pray for our country. Come on, ikaw mismo, kung ano yung nakikita mo sa bansa mo, pray for our country. Una na dyan, yung ating authorities, justice system, for peace and order, for education and students. We pray against illegal drugs and corruption, prostitution, poverty, and lastly, we pray, okay, we will pray for the healing and future of our nation. Hallelujah. Panginoon, nandito po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, because you are the God of this country, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang bansang nagsusustain sa bansang ito, O God, sa anumang aspeto. Lord, nilalapit namin, Panginoon, sa iyo ang lahat, and we believe, God, na walang kami kung walang ikaw, Panginoon, sa bansang ito. That's why, God, we lift up the Philippines to you, its struggles, its leaders, oh God, and even yung dreams at future ng bansa namin. Come on, church, let's pray for the authorities of our country, for the leaders of this country. Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom, ng courage, oh God, and also, God, bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa, Panginoon, ng maglingkod sa tao, oh God, at hindi dahil para sa sarili na lang pang interest, oh God. Lord, alisin mo, Panginoon, yung anumang pansariling interest, oh God, yung sariling motivation, oh God, pero palitan mo ito ng puso na handang maglingkod at humble, Panginoon, na maglilingkod para sa bayan. Palitan mo, Panginoon, ang puso ng mga leader namin, Panginoon, ng humility, compassion, oh God, at takot, Panginoon, sa iyo. And also, church, we will pray for the justice system ng ating bansa. Panginoon, linisin mo ang korte, ang hustisya ng bansang ito, God. Lord, nakikita mo lahat, Panginoon, ng biktima. Maybe, God, some of them, hindi pa nabibigyan, oh God, ng justice. Pero, God, naniniwala kami, ikaw ang Diyos, Panginoon, na magre-reveal at mag-e-expose ng lahat sa liwanag. Lord, dalangin namin na maayos ang justice system ng bansang ito at ikaw yung patuloy, Panginoon, na magpakita, Panginoon, ng kaliwanagan sa kanila. Lord, palitan mo po ng katiwalian, Panginoon, ng katapatan at integridad sa iyo. And this time, we will pray for the peace of order ng ating bansa. Maghari, Lord, ikaw ang Panginoon ng maghari, Panginoon, sa lungsod, sa barangay at kalsada dito sa aming bansa, O God. Lord, pawiin mo lahat ng takot mula sa krimen, sa kaguluhan, karahasan, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, ng peace, O God, ang bawat mamamayang Pilipino, O God. And Lord, bigyan mo ng wisdom, compassion, and peace ang officers, Panginoon, ng bansang ito. And away mamuhay kami, Panginoon, bilang mamamayan na may disiplina at pagmamahal sa bansang ito. And for the education and students, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, we lift up every schools, oh God, campuses of our nation, especially the youth, oh God. Alisin niyo, oh God, yung culture of violence, bullying, and disrespect among the students, oh God. Lord, alisin niyo, Panginoon, lahat ng takot, and protect every teachers, learners, Panginoon, sa aming eskwelahan, oh God, or anumang harm or hopelessness, Panginoon. Lord, ibalik, Panginoon, sa aming puso, oh God, yung fear of the Lord, oh God, at malasakit sa kapwa, at puso para sa mga kabataan. We raise up a youth who will value life, peace, and respect, oh God. And also, Lord, we pray against illegal drugs, corruption, and prostitution sa aming bansa. Lord, dalangin ko sa mga kapatid namin ito, God, na sangkot dito, Lord. Ibalik mo, God. Ikaw yung mag-restore, Panginoon, ng dignidad sa kanila. Sa sino man, Panginoon, na biktima nito, dalangin namin na iligtas mo sila at ibalik sa kanila kung ano man yung mga ninakaw sa kanila. Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo na may tunay na puso at malasakit na magbibigay ng compassion para sa kanila. And Lord, sa pangalan ni Jesus, we rebuke addiction, corruption, and prostitution in the name of Jesus. And this time, for the healing and future of this nation, come on, pray for the future of our nation. Panginoon, pagalingin mo ang aming bansa.
everyone's Panginoon, mula sa gobyerno at sa bawat puso ng bawat Pilipino, O God. Lord, ibalik mo, Panginoon, ang katuwiran, ang honesty, O God, at ang katotohanan at pag-asa. Lord, let there be spiritual revival para sa aming puso, sa bawat puso ng bawat Pilipino at sa bawat pamilya, Panginoon, and even, Panginoon, sa bansang ito, O God. And Lord, ngayon pa lang, O God, sa bansa namin, Panginoon, naniniwala kami, nananalangin pa lang kami, O God, pero may ginagawa ka na, kumikilos ka na, at alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos. Come on, church, i-ready mo pa yung puso mo kasi this time, idudulog din natin sa Panginoon ang ating city. Come on, this time, let's pray for our city. Kung saan ka man nilagay ng Panginoon, naniniwala ko na hindi aksidente ko bakit nasa syudad ka na yan. Come on, gagamitin ka ng Panginoon. Allow the Holy Spirit na i-open ang spiritual eyes mo. Come on, para ipakita niya sa'yo kung ano yung mga dapat mong ipag-pray para sa lungsod mo. Na magkaroon ka ng malasakit at direksyon kung paano ito ipapanalangin. Hallelujah. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lungsod ng Olongapo, God. Lord, ipadala mo ang bawat isa sa amin upang umabot, Panginoon, ng mga kawani ng gobyerno sa lungsod ng Olongapo. And because, God, we believe, oh God, na kami, Panginoon, na ang gobyernong may takot sa iyo at pagkakakilala kay Kristo ay magdadala ng tunay na pagbabago, Panginoon, sa bansa, ay sa syudad namin, O God. And also, God, we rebuke the spirit of division, greed, and lust, Panginoon, in the power of the name of Jesus, O God. And we rebuke poverty that stems from corruption in Jesus' name. And we declare, God, that let there be discipline, unity among every citizen so they may live in peace and righteousness. Panginoon, we declare, Panginoon, na itong city na to, that Olongapo will be a godly city. Lord, hindi kami makikilala dahil sa kabi-kabilang mga kaguluhan, Lord, pero makikilala ang syudad na to dahil ito yung syudad na may takot sa iyo, O God. Alam namin, Panginoon, na ang bawat puso ng tahanan, Panginoon, ang bawat isa, dalangin namin for every broken families, Panginoon, ng bansang ito. Lord, nilalapit namin ito sa iyo, Lord, kasi nakikita mo, Panginoon, yung kalagayan. Dalangin ko, Lord, sa anumang problema, Panginoon, ng bawat pamilya sa syudad na to. Lord, hindi yung way ng mundo, yung isipin nilang solusyon, pero God, yung way, Panginoon, na accordance sa will mo, O God, at ayun yung gawin nila. And we pray, God, na ikaw, Panginoon, ang magre-restore sa bawat broken families, Panginoon. Lord, ikaw yung maghari sa bawat kanto, also, God, sa bawat paaralan, workplace. Come on, kung ikaw estudyante ka, pray for your campus. Ikaw workers ka, pray for your workplace. At ikaw magulang ka, pray for your family. Come on, hayaan mo na ang liwanag ni Kristo ang magliwanag sa pamilya mo, sa campus mo, sa workplace mo. Hallelujah. Panginoon, tinataas din namin ang kabataan ng lungsod na ito, O God. Sa gitna ng tukso, pagsubok, naniniwala kami, Lord, na may matindi kang plano at may matindi kang ginagawa. Dalangin namin, God, na strengthen them, Panginoon. Lord, palakasin mo sila. Lord, bigyan mo sila ng boldness to stand for you and live according to your will, Panginoon. And we pray to protect them from identity crisis, Lord, insecurity, addiction, depression, and anxiety in Jesus' name. And we rebuke bullying, violence, na nagsusurround sa kanila, Panginoon. And dalangin namin, Lord, na mag-provide ka ng mga tamang tao, Panginoon, na sasamahan sila, Lord, at ituturo sa kanila, Panginoon, ang liwanag na nagmumula sa iyo. And also, God, we pray for our life groups, community outreaches in our city. Come on, ikaw mismo, open your mouth kasi gagamitin ka ng Panginoon para ipanalangin ang life groups at communities na meron sa city na ito. Come on, even the outreaches, kung ikaw part ka ng isang outreach, pray for that outreach kung saan ka nilagay ng Panginoon. Come on, tapangan mo na i-stand yon sa panalangin kasi kailangan kanila na ilalaban sila sa panalangin. No, ang bawat community, Lord, na magkaroon ng Panginoon, yung bawat community sa city na ito ay magkaroon, Panginoon, ng fear of the Lord, oh God. At Lord, sa mga outreaches, Panginoon, yung presensya mo ang lumukob at yung pagmamahal mo, Panginoon, yung patuloy na maghari sa puso nila. And also, we will pray for the lost children, Panginoon. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, yung mga kakilala namin na minsan nang tumalikod sa'yo. We pray, Panginoon, for those
Panginoon, going through battles in life, oh God. Lord, maybe hindi nagkaroon ng closure, ba't nawala itong mga tao na to? But we pray, Panginoon, na bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na willing bumalik sa'yo, oh God. Kasi naniniwala kami, Lord, na hindi kumpleto ang pamilya mo kung wala sila, oh God. Kasi tinawag mo rin sila, oh, Panginoon. And we pray, Panginoon, na ikaw, Lord, yung patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And we believe, Lord, that through our faith, we receive victory. We claim the breakthrough for Olongapo. And we claim, Panginoon, na kami at ikaw lamang, Panginoon, ang pagkakatiwalaan namin, O God, sa anumang season ng buhay namin. Come on, church. Alam ko may ginagawa ang Panginoon, hindi pa siya tapos. And this time, ready your heart because this time, ilalapit natin sa Panginoon ang ating simbahan. Come on, when was the last time you pray nang may compassion talaga para sa simbahan na ginamit ng Panginoon para i-reach out ka? Come on, church, as we enter, come on, let's continue to align our hearts sa presensya ng Panginoon sa pananalangin. Kasi alam natin na wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Panginoon. That's why, God, we come before you, Panginoon. We humble, Panginoon, yung puso ng bawat isa sa amin, oh God. Lord, tanggalin mo lahat, Panginoon, ng desire na hindi align sa kalooban mo. Lahat, Panginoon, ng maybe sa amin, Panginoon, may nakumit kami and we ask for forgiveness, Panginoon. And Lord, we also pray, Panginoon, na bigyan mo kami ng faithful giving sa'yo. Come on, kung ikaw nagtatights ka sa Panginoon, kung maybe nakikita mo nagkukulang ka sa pagtatapat sa Panginoon, pray for your heart. Come on, pag-pray mo na mas gawin ka pang faithful ng Diyos sa pagtatapat mo. At this time, sana tandaan natin na our giving is our act of worship sa Kanya at wag natin ito kakalimutan. Hallelujah. Lord, we also pray, Panginoon, for our pastors, leaders, and mentors, oh God. Come on, kung ikaw, pray for your pastors, pray for your network leader, and pray for your mentor. Come on, Lord, patuloy mo sila, Panginoon, na gawing channel, Panginoon, ng iyong salita, encouragement at growth sa bawat believers, Panginoon, sa aming simbahan. Lord, sa panahon na nangihina sila, although di namin ito nakikita, pero God, naniniwala kami, Lord, na ikaw yung Diyos na tumawag sa kanila at ikaw din yung Diyos na magsusustain sa kanila. Lord, ikaw yung magbigay, Panginoon, ng wisdom. Lord, patuloy mo, Panginoon, na Lord, yung anointing, Panginoon, na patuloy na mag-flow sa kanila, oh God, kasi naniniwala ko, Lord, that you will bless, Panginoon, lahat ng ginagawa nila na pagsiserve sa iyo. And dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw yung patuloy na magbigay ng vision sa kanila so that they may lead this church, Panginoon, na align talaga sa plano at kalooban mo. And Lord, we pray then, Panginoon, for every life groups, Panginoon, sa aming simbahan. Lord, ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagpapalago. At dalangin ko, Lord, na yung unity, Panginoon, at ang pagmamahal ang patuloy na gamitin mo, Panginoon, na maghari sa puso namin. Kasi naniniwala kami, Lord, na hindi ka patapos at may ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. And we pray, oh God, kung ikaw mentor ka, pray for your own light group, for your network, come on. Pray mo, and also pwede mo rin ipag-pray yung mga tao na nawala din sa Panginoon. Come on, have a heart na ipanalangin sila although nawala sila. And this time, God, we pray for the expenses ng aming church, Panginoon. Lord, we thank you kasi alam namin, Lord, sa 16 years, Panginoon, ng existence ng aming simbahan, Ikaw ang nag-provide, Ikaw ang nag-sustain, Panginoon. And I know, God, kayang-kaya mo pa rin gawin yon hanggang ngayon. That's why, God, ano man, Panginoon, pangangailangan namin, oh God, Lord, you are our Jehovah Jireh, oh God. Lord, Ikaw ang magpo-provide, Ikaw, Panginoon, ang magsusustain sa aming simbahan. That's why, Lord, lahat ng pinanalangin namin tonight, alam namin na may ginagawa ka, na may kinikilos ka, Panginoon. And Lord, we surrender our hearts to you, Lord. And by faith, oh God, naniniwala kami na sasagutin mo lahat ng panalangin namin, oh God, in accordance of your will. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, we declare the victory, Panginoon, at ikaw patuloy na kumilos sa buhay namin. Come on, church, let's continue in the atmosphere of prayer. Isang magandang gabi po sa ating lahat, Light Church family, at isang maligayang Pasko po sa ating lahat kung nasaan man po tayo na lupalop ng mundong ito. Binabati ko po ang bawat isa, ang bawat tahanan na maligayang Pasko sa ating lahat.
For sure, some of us here sa mga oras po na ito, tayo po ay nagpe-prepare na, tayo po ay nagluluto, or maybe some of us here ay talagang nagbabalot pa ng ating mga regalo para sa ating mga mahal sa buhay. And some of us here maybe ay naghahalo pa ng fruit salad sa mga oras na ito, okay, bilang pagprepara sa ating pagsalubong sa Kapaskuhan. And speaking of salubong, alam niyo po ba that there are in the Bible who gave an extravagant salubong? Okay? Nung nalaman nilang the Messiah has been born. At ito po ay walang iba kundi ang mga pastol, or sa English po ay shepherd. So tingnan po natin in the Bible in Luke chapter 2 verses 9 to 20. Babasahin ko po ang verse. Ang sabi doon, "An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign into you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.' Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those whom his favor rests.' When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to the Bethlehem and see this thing that happened, which the Lord has told us about.' So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told about them, about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart." 20. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito na iyong pinagkaloob. Salamat o Diyos dahil bago namin salubungin ang Kapaskuhan, narito kami upang makinig at tumanggap ng iyong salita na ituturo mo ngayong gabing ito. Samahan niyo po kami, ikaw po ang madakila at maparangalan. Excited kami sa ia-apply naming ito, Panginoon, at makita ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po, ikaw po ang maitaas. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa binasa po natin na text, when Mary gave birth to baby Jesus, meron pong isang angel, okay, of the Lord appeared sa isang grupo ng mga shepherd, okay, na nagpapastol sa kanilang mga tupa during that night. Sinabi ng angel sa kanila, dahil nagulat itong mga tupa ay mga pastol na ito malamang, okay, sinabi ng angel na huwag silang matakot sapagkat meron itong magandang balita. At itong balita na ito ay isang balita daw na magdadala ng kasiyahan sa lahat. At itong good news na ito, ang sabi sa verse 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So nung narinig nga nila ang magandang balitang ito, okay, biglang may mga anghel na lumabas at kumakanta at nagpupuri. Kaya after nilang makita ito, nung nawala na yung mga kumakanta at nagpupuri sa Panginoon, nag-decide ang mga pastol, nag-decide itong mga shepherd na ito at nagmamadali puntahan, okay, yung good news na iyon sa Bethlehem. Okay? At dito, may kita natin ang ilang lesson patungkol sa Christmas na ginawa ng mga shepherd. So what do the shepherd teach us about Christmas? Excited po ba tayo? Okay, so dalawang bagay lang po. Una, they teach us to spread the word. Can you type it down sa ating comment section? Sabi nyo nga po, spread the word. Okay, sabi sa verse 17, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. So nung natagpuan nga sila ni Joseph, okay, and Mary at si baby Jesus doon sa manger, hindi nila napigilan ang kanilang kasiyahan sa kanilang nakita at ibinahagi nila sa mga tao ang kanilang na-witness at the time.
So they became the first evangelists of the good news about Jesus Christ. Shinare nila ang great news na na-witness nila at yung joy na hindi nila ma-contain at yung joy na nararanasan nila dahil kay Jesus Christ. Actually, pwede naman nilang sabihin or pwede naman silang maging masaya na lang at sa kanilang narinig, maging masaya na lang sa kanilang narinig, okay sa kanilang na-witness, tapos tahimik na lang sila. Tama po ba? Pero what they did, they spread the word. Ipinamalita nila, they proclaimed that the Messiah, yung matagal na nilang hinahantay na Savior, ay dumating na. Are you here? And those people who heard it, anong sabi? They were amazed. Amen. Napabangha daw po itong mga taong ito. Nakukuha po ba natin? Kaya nga una, okay, pinakita sa atin, they teach us to spread the word. Okay, pangalawa naman po, they teach us to speak praises to the Lord. Sabi sa verse, that shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So what the shepherd did here, the glorifying and praising, is an act of gratitude sa ating Panginoong Diyos. They speak praises, they speak gratefulness. Okay? Dahil finally, narito na. Finally, dumating na ang Savior ng mundo na matagal nilang hinihintay. That is why, after nilang ma-witness ito, they went home na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pasasalamat, at punong-puno sila ng saya sa kanilang puso dahil finally, naisilang na, lumabas na ang Messiah. At yung joy na naranasan nila dito ay hindi lamang po ito klase ng joy base lamang sa external na situation, kundi ito yung klase ng joy na mayroong connection sa hope, mayroong connection sa assurance na kay Jesus lamang matatagpuan. Kaya nga po nung nakita nila at natagpuan nila si Baby Jesus, ibang klaseng joy yung naranasan nila. Amen? Ibang klase yung pagsalubong at yung pag-welcome nila kay Jesus. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan doon ang ating Panginoong Diyos? Amen? Kaya nga po tayo rin po sa mga oras na ito ngayon, nawa salubungin din natin ang araw ng Kapaskuhan na punong-puno ng papuri, punong-puno ng pag-speak ng word which is si Jesus Christ. Amen? Tandaan po natin that Christmas is more than just the food we prepare. Christmas is more than the gifts we will give sa ating mga mahal sa buhay. Christmas is more than the time we will spend with our loved ones. But it is all about Jesus Christ, our Lord and Savior, who has been born in human flesh to fulfill His mission in saving humanity. Are you here? Gaya ng mga shepherds sa gitna ng kanilang kabisihan, sa kanilang pagpapastol, pero nagawa pa rin nilang i-welcome si Baby Jesus ng buong saya. Amen? Ng buong saya at pagpipreach about Him. Okay? Ipinamalita pa nila. Busy o abala man tayo sa ibang bagay or maybe may iniisip pa tayong mga trabaho or negosyo or pamilya natin, pero nawa mai-welcome natin ang Pasko ng gaya ng mga shepherds na ito na punong-puno ng joy. At si Jesus ang naitataas, hindi ang ating mga handa o regalo. Amen. Iba-iba man ang paraan natin ng pagsalubong ngayon ng Kapaskuhan. Iba-iba man ang pinagdadaanan natin ngayong Kapaskuhan. Meron sa atin dito maybe masaya, meron sa atin dito ngayon malungkot, meron sa atin dito ngayong Kapaskuhan na to nangungulila tayo. Iba-iba man ang pinagdadaanan natin, iba-iba man ang emosyon natin. Amen. Pero nawa, i-welcome pa rin natin ang Pasko na punong-puno ng pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen? Pwede po ba i-type natin dyan sa comment section natin, Welcome Christmas 2025. Amen. Kaya nga po ito po ang challenge ko po sa ating lahat as we welcome, as we prepare, okay, sa pag-welcome natin ngayong Kapaskuhan, together with our families, with our loved ones, tayo pong lahat, let
us welcome Christmas with gratitude in our prayers. Gaya po ng mga shepherds, i-welcome din natin ang gabing ito mamaya sa ating Medianoche or Noche Buena bilang isang pamilya or mag-anak. Magsama-sama po tayo na salubungin natin at manalangin tayo na punong-puno ng pasasalamat sa Diyos sa Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Pasalamatan natin siya sa Kanyang kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga negosyo, sa ating pag-aaral, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, sa ating finances. Pasalamatan natin si Lord sa kabila ng lahat ng pains, ng betrayals, ng distress, kasi patuloy pa rin niya tayong pinapalakas sa kabila ng lahat ng ito. Palitan natin ang anumang pagdududa at pag-aalinlangan ng pagtitiwala natin sa Kanya, sa kaya niyang gawin, sa kalakasan niya, bilang ating Diyos. Amen. Itaas or i-proclaim natin ang pangalan ni Jesus sa gabing ito sa ating panalangin, sa ating paghahanda at sa pagbubukas ng mga regalo. Nawa madakila siya, i-worship natin siya at siya ang maitaas sa ating mga Noche Buena ngayong gabing ito. Amen po ba? Tandaan, kung hindi dahil kay Jesus na naipanganak, walang Christmas ngayon. Amen po ba? Kung hindi dahil kay Jesus na ibinigay na regalo ng Diyos Ama, walang bigayan ng regalo ngayon. Amen po ba? Amen. That's why let us proclaim Jesus and be filled with joy as we welcome Christmas 2025. Amen. Bakit po? At ito rin po yung title natin, For Jesus is the reason for this season. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Amen. Type po natin sa ating comment section, Jesus is the reason for this season. Wala na pong iba at wali rin po yung mga handa natin, hindi rin po yung mga regalo, kundi si Jesus po ang reason kung bakit tayo nagse-celebrate at i-welcome ang Christmas ngayong gabi ito. Amen? Lagi po nating tatandaan na si Jesus ang star ng Pasko. Amen? Once again, Light Family, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Thank you so much. Sige po, and as we pray right now, can we close our eyes? Kung nasaan man tayong lugar, kung nasaan man tayong lupalop ng mundo ngayon, naniniwala ako na abot ka ng salitang ito ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayong lahat. Father, we thank you for what you have done. Thank you, Lord, for giving us Jesus. Thank you, Lord, for giving Jesus to us for the salvation of humanity. Lord, kung paano winelcome ng mga shepherds si baby Jesus, Panginoon. Lord, ganun din po namin i-welcome ang Christmas ngayong taong ito, O Diyos. God, we will speak the word. We will speak Jesus ngayong Kapaskuhang ito. God, hindi iba ang maitataas ngayong Kapaskuhang ito, kundi si Jesus ang maitataas ngayong Kapaskuhang ito. Lord, sa gitna ng aming selebrasyon, pagbibigayan ng regalo, sa gitna ng aming pagkain, O Diyos, Lord, si Jesus ang itataas namin ngayong selebrasyong ito, O Diyos. And at the same time, Lord, si Jesus po, Panginoon, nawa ang maging sentro ng Paskong ito, hindi ang anumang mga bagay pa sa mundong ito. Maraming salamat, Lord God. Lord, teach us, Panginoon, na si Jesus palagi ang maitaas. Teach us, Lord, na i-proclaim namin si Jesus na may dumating na Savior sa aming buhay para kami ay magkaroon pa ng buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan, Panginoon. God, maraming salamat. Tonight, we will celebrate, we will welcome the Christmas, Panginoon, at aalalahanin namin, itataas namin na si Jesus ang dahilan ng season at ng Kapaskuhang ito, at Diyos. Marami pong salamat, God. Pagpalain niyo ang bawat pamilya ngayong araw na ito,
May you bless them, O Diyos. Maramdaman ng bawat pamilya, ng bawat tahanan ang spirit ng Christmas. Maitaas si Jesus Christ. Maluwalhati ang aming Panginoong Jesus. At siya ang makita sa kalagitnaan ng buong selebrasyon na ito. Hindi kami, hindi ang handa namin, hindi ang mga regalo, kundi si Jesus lamang. Sapagkat si Jesus lamang ang star ng Pasko, ng bawat tahanan at ng bawat buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Tinataas ka po namin, Panginoong Jesus. Dinadakila ka namin. Wino-worship ka namin. And thank you, God, for bringing Jesus to our lives. Thank you, Lord. We love you. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Again, isang maligayang Pasko po sa bawat tahanan at sa bawat isa. Merry Christmas po.